Good morning mga mi! So, heto na naman po si Coracha sa discarding sideline habang nakatambay sa bahay. So, hi mga mi! Eto na naman tayo. Ay Rugo, bakit ba napili ko yung 3 pieces roses? Lagot tayo nito. So, eto nga, dahil ito yung na-video ko, ito na lang yung tutorials natin, okay? So, itong kulay ng ating mga rose is milky white at light green ata to. Hindi ako sure sa kulay ng green. So, kung gusto nyo mag-order ng mga materials, pwede ko namang i-send dun sa babang ng video na ito. At naggupit din ako ng 3 wrapping paper. Ayan, tapos kinat ko lang siya sa gitna at kinat ko ulit dun sa ilalim. So makikita nyo naman kung paano ko siyang kinat. So gayahin nyo na lang yon. Nakikita nyo itong madali pero yung totoo, medyo nakakasakit siya ng bangs. Siyempre sa umpisa, lahat naman 'di ba, kapag una mong gagawin, medyo hirap ka pa, pero kapag naka-focus ka at gusto mo talagang malaman, gusto mo talagang matutunan yung isang bagay, malalaman at malalaman mo rin yung mga technique. So itong time na to is medyo may technique na akong natutunan, kaya makikita nyo is hindi na ako masyadong nalilito. Ang pinakamadaling gawin pala para gumawa ng bouquet, ng flower bouquet, is lalagyan mo siya ng styro. Yun nga lang, medyo makalat yung paggamit ng mga styro. So naglilimit lang ako. Kapag nahihirapan ako sa flower bouquet, yun, lalagyan ko siya ng styro. At yun nga, minsan wala tayong styrong makita sa bahay, walang available. So, nasa sa inyo kung gusto nyo nabubulo na ako, may styro or wala. Okay? So, sana nasundan nyo yung paglalagay ko ng wrapping paper, no? So, dito, ito na yung mga ginupit kong maliliit. Ito yung pangharapan. Siyempre, nagaya ko lang din yan. At dahil, ang purpose nitong mga pangharap na to is yung takpan yung mga stick. Kasi nga, maliit lang yung styrong ginamit ko. Pero pwede mong lakihan yung styro para matusok mo doon lahat ng half nung stick. Okay? So, dahil nga, wala akong styro, tinakpan ko na lang nung itong mga ginagawa kong mga maliliit na tinuping-tuping mga papel dito sa harapan. Siyempre, may technique din yung mga pagtupi-tuping papel na yan at mag-upload ako ng mas mabagal na version paano ko tinupi yan. So, madami din akong mga nagupit na maliliit. Kung naalala nyo, di ba, 3 yung wrapping paper na ginupit ko. So, lahat yun ng maliit na nilagay ko lahat yan. Pero mas madami pang pwede kang gayahin na pangharapan. Kaya lang kasi ako, mas nadalian ako dito compared dun sa mga ibang napapanood ko. Kaya dito na lang ako, ito na lang yung ginaya ko. Yung palda na yung ginagawa ko. At makikita nyo, hindi ako gumagamit ng scotch tape, puro glue gun, puro glue stick. Kasi nahihirapan ako gumamit ng scotch tape. So ayan, glue gun na lang yung ginamit ko. Yun nga lang, konting ingat kasi talaga mainit, sobra. Mapapasok ka. Pero syempre pagka nga, sabi ko nga, kapag ka marunong ka na, kapag gamay mo na, kaya mo na siyang iwasang mapaso, di ba? Para maiwasan kong mapaso, ilalagay ko muna yung mainit na glue stick dun sa tapos pahanginin ko muna siya para medyo matuyo siya ng konti. So ayan, ang ginagawa ko ngayon, yung snow dot naman, yung mga napapanood kong tutorial, hindi nila nalalagyan yung likuran. So kasi ako, nagwo-worry ako baka pangit yung likuran. So isinasagad ko yung snow dot dun sa likuran. Pinagtatagpo ko yung snow dot doon. Tapos, at hindi na naman ako gumamit ng scotch tape. Puro glue stick ako at hinihipan ko pa nga para matuyo agad. At pagkatapos na nga niyang matuyo, iharap ko siya, ayusin ko yung lukot-lukot niya. Kung nakita nyo kanina, di ba, nilukot-lukot ko muna yung snow dot bago ko idinikit dyan. Tapos maglalagay na ako ng Korean ribbon. Yung ibang napapanood ko ng mga gumagawa nito, nilalagay nila is satin, ribbon satin. Pero hindi ko alam bakit nasasyalahan ako sa itsura ng Korean ribbon. Medyo matigas kasi siya, tsaka iba yung aura niya kapag pinag-separate mo na, makikita mo mamaya. At saka na-feel ko mas na mahal yung product kapag ganito yung nilalagay. Charis, di ba napapamahal? Ayan, di ba? Ang cute niya lang tingnan na parang classy-classy, charis. Ayan yung likuran nga pala niya. Maayos naman yung likuran ng gawa ko dahil nga naka-styro. Good luck na lang kapag yung walang styro. Pero yun nga, paulit-ulit ako, no? Kapag may styro, okay yung likuran. At mas madali siyang maayos, mas madali siyang magawa. So kung nag-uumpisa ka, ang payo ko sa'yo is mag-styro ka muna. Bye! Bukas muli!